Nagbabalik ang kape at balita. Handa na ang COMELEC para sa isasagawang overseas absentee voting na magsisimula na sa April 13. Makakapanayam natin ngayon si James Jimenez, ang spokesperson ng COMELEC. Good morning, James. Good morning, Marie. Morning po. Good morning, At Susan. si Susan. James, Yes, ma'am. gaano na tayo kahanda para sa overseas absentee voting? Handang-handa po. Katunayan, nagkasagawa na kami ng training, no? Kasi marami tayong mga lugar sa overseas na magpipikos for the first time. So, yun ang talagang pinagkakaabalahan namin ngayon. Yung mga electoral mail for those places na voting by mail ay napadala na po. So, handa na po. Naghihintay na lang tayo ng election day. Magpupunta ba si Chairman sa iba't ibang bansa, pati mga commissioner para dito? Opo, pupunta po sila dahil yun na nga, no, i-inaugurate namin yung PCOS voting doon sa mga lugar na yan. So, Sa kailan? Hong Kong, sa Jeddah, sa Riyadh, sa Kuwait, sa Dubai, Abu Dhabi at Singapore po. Oh, so mga kailan yung punta ninyo? Dahil next month, May na, di ba? Opo, April 13 actually ang simula nila. So, kailangan aalis kami over this weekend hanggang sa Monday, Tuesday next week. Tapos balik ka agad kasi by April 15 naman, marami namang ibang kaganapan dito sa lokal. Oh, so kailangan ma-schedule nyo na lahat. Eh, ano pa yung mga problema doon sa mga ginagawa nating paghahanda at tinutugunan nyo na ngayon? Ano pa yung mga nagiging problemang na-encounter nyo? Well, ang mga challenge dito, syempre, yung pagpatungkol sa postal voting, ang challenge natin dito ay siguraduhin yung mga mail ay dumarating doon sa mga botante, no? Marami kasi tayong naparehistro dito sa Pilipinas na hindi nakapag-provide ng forwarding address. So yun po yung pinagkakaabalahan ng mga post ngayon. Talagang tinatrack down nila yung mga registered voters natin para makuha yung mga tamang address. Doon naman, doon sa mga lugar naman na magkakaroon ng automated voting gamit ang PCOS, well, yung training talaga ang pinagkakaabalahan natin ngayon. So James, ano yung mga paalala nyo sa mga OFWs na boboto? Well, unang-una, yung kanilang voting po ay magsisimula ng April 13, no? So, araw-araw naman yan, depende dun sa schedule din ng embassy or ng consulate kung saan sila boboto. But pangalawa, kailangan po nilang siguraduhin kung hindi man nila na-receive yung kanilang electoral mail, kailangan po silang makipag-ugnayan dun sa embassy. Kasi ang nangyayari po, kapag talagang hindi mahanap yung forwarding address, yung mail ay hinahawakan ng embassy para sa kanila para pwede nilang maklaim. At pangatlo, ang voting po nila ay hanggang national level po. No? So, senator at party list po. So hanggang kailan sila pwedeng bumoto? Hanggang May 13 po, ibig sabihin, magtatapos yung kanilang halalan at the same day na magtatapos din tayo. So, sila April 13 to May 13. Doon sa mga may tanong pa, James, kaugnay doon sa lugar ng pagbobotohan sa abroad, saan sila pwedeng magtanong? Well, unang-una po, pwede sila magtanong doon sa kanilang embassy at consulate. At kung, kunyari, nasa abroad nga sila, I'm sure pwede sila maka-access sa internet. Pwede po sila magpadala ng tweet sa amin sa COMELEC o kaya mag-email sa comelectv@gmail.com. Okay, maraming salamat. James Jimenez, spokesperson po ng COMELEC. Thank you.